Jo, kasama po ang kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang araw po ng gawain ng Panginoon ay palaging espesyal. Amen. Bakit espesyal? Dahil espesyal ang ating Diyos. Wala nang ibang dahilan. Amen. Dahil ang kada gawain po natin, ang tinataas po natin ay ang ating Diyos. So, nawa ay napupulfill po natin yung layunin natin. Every time na tayo po ay pumupunta sa pananambahan, na talagang nalulugod po natin ang ating Panginoong Diyos. Amen! Amen! Handa na po ba kayo? Amen! Amen! So sa umaga po na to, hindi po ako ang magbabahagi ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat po ako at talaga pong napakabuti at napakabait ng ating kaibigan. Hindi po ako nagdalawang salita nung ako po ay humiling ng pabor. Hallelujah. At hindi na po siya iba sa atin. Amen. Hindi na po iba sa atin si Pastor Joe. Kaya tatawagin na po natin si Pastor Joe. Amen. Siya po yung namumuna sa International Mission doon sa Dasma and the Senior Pastor of Yahweh, the Great God Church. Kasama niya po yung kanyang dalawang anak. Magandang umaga po sa bawat isa. Actually, nagpapasalamat po muna ako sa Panginoon dahil kahapon po yung asawa ko ay nagkasakit. Kaya po actually ngayon masama pa rin yung pakiramdam. Walang mag-aalaga dun sa tatlo naming anak kasi nga po masama yung pakiramdam ng asawa ko. At dun kami nakatira sa Mission Center. So kaya po dinala ko yung dalawa, tapos yung isa, yung 4 months namin na baby, iniwan ko po dun sa kitchen staff. Sabi ko, bahala na po kayo paano nyo aalagaan yan. So kaya salamat sa Panginoon dahil ganun pa man maraming mga hadlang. At saka kanina pumuntik na din kaming malate kasi yung dinaanan po namin, sobrang traffic. Una po, dun pa lang sa may, anong lugar ba yan? Gentry din po ito, no? Doon pa po sa may boundary ng Dasma Gentry. Meron pong patay. So ang bagal po hindi ako maka-overtake. Sobrang bagal. So kaya po talagang natagalan kami ng dating. But salamat sa Panginoon, hindi naman po kami talagang inabutan ng sobrang tagal. So praise God pa rin po. Salamat sa Panginoon. At ngayong umaga po, bago tayo magsimula, gusto ko ding muling balikan po natin yung 2020 nung nagkaroon ng pandemic or COVID-19. Kung naaalala nyo po, 4 years ago, 2020, March, nagkaroon ng lockdown. Sino po nakakaalala nito? Siguro lahat tayo alam natin. Lahat tayo pinanganak na noon, nandito na po, okay? May mga pinanganak na after ng COVID, pero sa atin pong lahat, halos lahat tayo pamilyar po sa COVID-19. Okay, sino po yung hindi pamilyar? Pwede nating balikan. Okay, 2020 actually, March, natatandaan ko po, nung nagka-lockdown, talagang sa amin po sa Tansa, kasi yung church po natin ay sa Tansa, pero sa Dasma po kami nag-i-stay kasi nandun po yung Mission Center na kung saan dun po kami nag-i-stay. At nandun din po yung ating Bible School at headquarters din po yun ng International Mission, overseas headquarters. So meron po tayong mga base sa Amerika, sa China, Pakistan, India at iba't ibang mga bansa. So lahat po ng mga interested sa World Mission pumupunta po dyan sa Dasma para ma-train at magkaroon ng idea about sa World Mission. So ayun po, dito po sa Tansa, natatandaan ko pa nung nagkaroon ng lockdown, una pong ginawa namin is yung asawa ko ay bumalik ng Korea para doon manganak sa pangalawa namin. Yun po yung pangalawa. And then, kasi yun na po yung huling yun na po yung, kumbaga, pagkatapos po nung tigil na lahat, kumbaga wala nang barko, wala nang eroplano, wala nang mga transportation halos nung nag-lockdown nung March. So, pinauna ko po yung asawa ko, sabi ko susunod ako ng June.
Kasi kailangan kong iayos muna yung church bago ako sumunod. Tapos ang plano namin, manganganak lang dapat siya doon. Kaya lang ang nangyari, wala na nga pong mga eroplano na pabalik. Yung June po na susunod ako doon, muntik pang hindi ako matuloy. Alam niyo po ba, yung eroplano na sinakyan ko, ako lang mag-isa yung pasahero na bumaba sa Korea. Tapos lahat puro transfer flight papuntang Amerika. Ako lang po mag-isa. Sabi ko talagang ano na lang yun, kumbaga kalooban na lang ng Diyos na makapunta po ako doon kasi wala na talagang wala nang mga flight that time. Tapos sa amin po sa church, sa Tansa, nung mga panahon na nag-lockdown, talagang wala na rin pong pwedeng lumabas. Dito din po, siguro sa inyo din. Bawal na din pumunta ng church. Pero makulit kami, meron pa rin kaming gawain kahit na pinagbawal. Nagtitipon pa rin kami every Sunday, pero ang pasok sa church, isa-isa lang para hindi mahalata. Tapos yung labas, isa-isa lang din. Noong mga time po na yun, siguro natatandaan natin, bawal lumabas pag walang quarantine. Anong tawag po doon? Quarantine pass. Tapos bawal din lumabas kapag walang face mask. Hinuhuli. Ang daming bawal at actually that time. At kung natatandaan po natin, sa isang pamilya, isa lang daw yung pwedeng lumabas. Sa amin po, ang pinaka pa dito, sa Tansa, sa subdivision po namin, yung mga anong tawag doon, homeowners, officer, every night po yun, bawat gabi paikot-ikot sila, may megaphone. Kung mahal nyo po ang pamilya nyo, wag na kayong lalabas. May namatay na po, wag na kayong lalabas. May mga hawa na po, may mga nagkaroon na, nandyan na po yung virus sa may Bacau. Wag na po tayong lumabas, wag na nating ipakalat. Gabi-gabi po yun, talagang may umiikot, tapos sinasabi na bawal nang lumabas, nagbibigay ng warning. So sa inyo po siguro, baka sa experience nyo, meron sa inyong nahuli, na dahil wala naman po. Sa amin, meron yung tatay ko po, nagwawalis lang sa tapat ng church. Tinawag po ng sundalo kasi yung gate po namin, bantay ng mga sundalo dahil malapit lang po kami sa kampo ng mga sundalo dyan sa Tansa, yung Camp Priego. So kaya po tinawag yung tatay ko, nagwawalis lang po, church, yung tapat lang po ng church, tinawag po ng mga sundalo, tapos nilista yung pangalan. Pag pangalawa daw po, ay maaari na siya magkaroon ng penalty. So kaya natakot na yung papa ko, hindi na po lumabas ng church para magwalis. Kahit magwalis lang sa harapan, bawal, ganun po kahigpit sa amin. Tapos nandyan na yung sinasabi nilang, ito na daw yung katapusan ng mundo, may mga nagpapanik buying na, may mga, alam niyo po, sa amin sa Tansa, yung mga grocery, halos laging ubos po. Dahil nagpapanik buying yung mga tao, takot na takot. Tapos yung mga tao, laging nag-aalkohol. Natatandaan ko po, dun, yung kapitbahay din namin, actually, yung kapitbahay po namin ay nabalitaan or nakitaan ng sintomas na umuubo, may lagnat, ilang araw na, taxi driver po yun, Grab driver. Yung mama ko po, sabi ng mama ko, wag na daw kaming humawak sa gate kasi apartment po yung tinitirahan namin dun sa Tansa din. Isang gate lang yung ginagamit ng lahat. Sabi ng mama ko, mag-gloves daw po ako para baka nahawakan daw po nung kapitbahay namin yung gate, makawa daw ako sa virus. Ganun katindi nung COVID, sobrang hirap po. Actually, ito po ay totoo. May mga taong naghahaka-haka na hindi naman daw talaga totoo yung COVID-19. May mga nagsasabi na hindi daw talaga ito nangyayari sa tao. Kumbaga pinapalabas lang daw nila na hindi talaga totoo. Pero alam po natin na ito ay totoo. Bagamat may mga hindi naniniwala, may mga naniniwala din na yung COVID ay sakit talaga at isang virus na nakakahawa. In some part, may mga naniniwala na hindi naman daw talaga totoo yung COVID. Pero sa experience ko po, naniniwala ako na totoo yung COVID dahil buong pamilya kami, nagkaroon kami ng COVID sa Korea. At kapapanganak lang nung pangalawang anak ko noon, that time, 10 months pa lang po. Tapos yung asawa ko, yung panganay, mga nakahilata na po sa side. Walang, yung anak kong panganay, kapag may sakit po yan, masigla pa, naglalaro pa, pero nung nagka-COVID, talagang nasa side na lang po. Walang galawan. Kumbaga nakahiga na lang pati yung asawa ko. Ako, meron din po, kaya lang sa Korea, nandun din kami sa mission center. So, walang mag-aalaga po sa amin. Kumbaga sa kwarto lang kami. At
that time, nung meron din po akong COVID, alaga ko yung pangalawa namin, pakiramdam ko parang tutumba na lang din ako eh. Iba yung normal lang na sakit, iba din yung talagang COVID. So sabi ko, COVID talaga to, hindi lang to, lahat po kami nun positive na pamilya na may COVID. So nagka-COVID po kami. By the way, ang point ko po dito, itong COVID, ito po ay talagang kinatakutan ng marami. At dahil sa COVID, natigil yung transportasyon, eroplano. Imagine niyo po airport at seaport, napatigil dahil sa virus. Virus lang po yan. Tapos yung iba't ibang mga establishmento napasara, yung mga sasakyan sa Maynila, talagang dahil po sa virus at dahil sa takot ng mga tao, talagang sinusunod nila lahat ng mga patakaran, rules and regulation dahil sa takot nila na hindi mahawa at sa takot nila na hindi mamatay at sa takot nila na baka sila ay mahuli kapag sila ay sumuway sa mga patakaran. Ang main point, yung mga tao that time ay nagkaroon ng takot. Kaya po, nagkaroon ng lockdown kahit yung ating mga pangulo sa iba't ibang bansa, mga leader sa gobyerno, lahat po sila ay nakiisa para maprotektahan yung panganib na daladala ng virus. Meron po ba ditong hindi naniniwala sa COVID? Lahat po tayo naniniwala. Actually, na-experience natin, hindi lang po ito haka-haka, pero ito ay talagang nangyari. Ang main point dito, tayo ay nagkaroon ng takot, kaya ganun na lamang yung naging impact ng COVID sa buong mundo. Imagine niyo po yun, hindi lang isang buwan, hindi lang 2 buwan, kundi halos taon yung inabot bago po tayo makamove on at bago makalabas na talaga tayo ng tuluyan sa ating mga bahay at makapasok sa ating mga trabaho dahil po dito sa COVID-19. Napakalaki ng epekto nito sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. Imagine niyo eroplano, tigil yung biyahe at yung mga barko, ganun katindi. Pero alam niyo po ba, itong ganitong pangyayari ay pwede rin nating maikumpara dito sa isang kwento sa Biblia sa panahon ni Propeta Jonas. Basahin po natin dito sa Jonas chapter 3. Ito po ay matatagpuan natin sa lumang tipan ng ating mga Biblia sa Jonas chapter 3. Okay, nandyan na po ba? Chapter 3, simulan po natin sa verse 1 hanggang 10. Jonas chapter 3, verse 1 hanggang 10. Okay, nandyan na po ang lahat? Amen. Babasahin ko po. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Muli, nangusap ang Panginoon kay Jonah. Second time na po ito kasi yung first time, ang nangyari, itong si Jonah ay hindi sumunod sa Diyos. Instead na siya ay pumunta sa Nineveh, pataas, siya ay pumunta sa Tarsis na pababa. Dito po, so really opposite. Kung may kita natin, talagang magkaiba. Sabi ng Diyos, dito ka pumunta. Itong si Jonas, dito pumunta. Alam po natin yung nangyari that time. And then inalaw ng Diyos na si Jonah ay kainin ng isang malaking isda. So ito po ay pangalawa na nang mangusap ang Diyos kay Jonah. After niyang humingi ng tawad, after niyang pagsisihan yung kasalanan niya dahil hindi siya sumunod sa Diyos, para ipangaral yung babala na sinasabi ng Diyos para sa mga taga Nineveh. So this time, sa verse 1, then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Anong mensahe yung binigay ng Diyos kay Jonah? May kita po natin yon sa chapter 1, verse 1. The word of the Lord, Jonah chapter 1, verse 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Yung kasamaan nitong mga taga Nineveh ay talagang sukdulan na. Kaya sabi ng Diyos, pumunta ka sa lugar na yon, ipangaral mo itong mensaheng gusto kong sabihin mo sa kanila, pero hindi siya sumunod. But this time, isinabi ni Jonah yung pinapasabi ng Diyos. Verse 3, chapter 3, verse 3,
Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a very large city. Alam niyo po, itong Nineveh ay isang napakalaking bansa, napakalaking syudad na kung saan may more than 120,000 na mga residente. Actually, ito po ay hindi talaga eksakto, more than 120,000, pero 120,000 pataas. Ganun po kalaki itong syudad ng Nineveh. So it's a large city. It took 3 days to go through it. 3 araw talaga yung pwede mong gugulin para lang malibot mo yon at makapagbahagi ka ng mensahe na ipinapahayag ng Diyos. Verse 4, Jonah began by going a day's journey. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming 40 more days and Nineveh will be overthrown. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest at the least, put on a sackcloth. So actually po, ang dapat nagugulin is 3 days para mangaral, pero si Jonah 1 day lang. Dahil in some part, itong si Jonah ay medyo labag sa kanyang ginagawa, yung kanyang ginawa. So, instead na 3 days, ang ginawa niya 1 day lang. So, some people says na, some scholars says na ito ay ginawa niya nang hindi talagang willing. Kumbaga, iba kapag nagbabahagi ka ng salita ng Diyos sa isang tao, kapag mahal mo yung tao, minsan, yung 5 minutes kulang yun eh. 10 minutes kulang yun. Minsan nga, 1 oras, 1 tao lang eh, dahil gusto mong heart to heart, makausap pa. Pero ito, si Jonah, sinasabi ng ibang scholar na talagang nagsasalita lang siya at wala talaga siyang pag-ibig o concern sa mga tao. Ginagawa niya lang yun dahil utos ng Diyos. Parang pwede rin nating ikumpara sa panahon din natin ngayon na minsan kapag tayo din ay hindi natin gusto yung ginagawa natin. Parang gusto natin tapusin na kaagad. Di ba? Kapag nag-church tayo na napipilitan lang, tingin tayo ng tingin sa orasan. Kasi napipilitan lang tayo eh. Parang para sa atin, ang tagal naman matapos niyan. Pero sa mga nagmamahal sa Diyos, walang silang pakialam kahit na anong oras matapos yung gawain. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, first time ko nag-preach dati, 2 hours. First time ko nag-preach, 2 hours. Praise God po, hindi na po ako pinaulit sa church na yun. Yun po yung main church namin sa 13. Excited na excited ako mag-preach. Tapos, that time yun na pala yung first. Hindi pa naman po naging last kasi by the grace of God, after 3 years, pinagsalita po ulit ako. So, every 3 years yata talaga schedule ko doon. So, ganun po. So, by the way, sa mga nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa utos ng Diyos, para sa atin, kahit na gaano man yan katagal, hindi natin nararamdaman kasi gusto natin yung ginagawa natin. Pero kay Jonah, actually, labag sa kalooban niya, in some part, may galit din siya sa mga taga Nineveh dahil ito po ay hindi talaga nila kababayan. Kumbaga yung mga taga Nineveh, ito ay kaaway ng mga Israel, ito ay nasasakupan ng Assyria na talagang against sa bansang Israel. At syempre si Jonah bilang isang Israelita, actually meron siyang galit dahil sila na mga Israelita ay kumbaga hinayaan ng Diyos, pero itong mga hindi Israelita, itong mga taga Nineveh, mga Gentiles, ay ililigtas ng Diyos. Kaya gano'n na lamang yung galit ni Jonah sa Diyos nung naligtas itong mga taga Nineveh dahil sila ay humingi ng tawad. By the way, ituloy po natin. Nung marinig nila yung babala at mensahe ng Diyos galing kay Jonah, lahat po sila ay nag-ayuno. Verse 6, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes. Itong hari ng Nineveh, sabi po dito, tinanggal niya yung kanyang balabal, covered himself with sackcloth and sat down in the dust. This is the proclamation he issued in the Nineveh. So matapos marinig nung hari yung sinabi ni Jonah, nakaabot sa kanya, siya po ay nagpakumbaba dahil alam natin yung royal robes, ito ay simbolo ng otoridad o ng posisyon ng isang hari.
Ibig sabihin, kinonsider niya na yung Diyos ay mas makapangyarihan at kinonsider niya na ang Diyos ang pinaka dapat masunod at siya ay nagpakumbaba yung paghuhubad ng kanyang balabal at siya po ay nag-ayuno. And then, ito po yung kanyang utos sa buong Nineveh. By the decree of the king and his nobles, do not let people or animals, herds or flocks taste anything. Ito po matindi, mga tao, kahit mga hayop. Kumbaga parang nag-total lockdown din yung Nineveh. So this time, sabi ng hari ng Nineveh, do not let people or animals, hindi lang po tao, kundi mga hayop din. Okay. Herds or flocks taste anything. Do not let them eat or drink. But let people and animals be covered with sackcloth. Let everyone call urgently on God. Urgently. Ibig sabihin ng urgent, ito ay importante at kailangan dapat unahin. Kumbaga, alam niyo po yung pinagkaiba ng urgent at ng emergency? Pag emergency, of course, emergency yan eh. Dapat unahin. Opo, pero pag yung urgent, yun ay mas importante at mas kailangang unahin. So halimbawa po, may aksidente, emergency. Pero minsan yung mga aksidente, pwede namang ipagpaliban yung pagdala sa ospital, pwedeng bukas na kung hindi ganun kalala. Pero kung talagang malala, urgent talaga yun, kailangan talaga. So ito po, sabi dito, urgent. Talagang kailangan at ginawa talaga nila. Sabi po dito, urgently, everyone call urgently on God. Let them give up their evil ways and their violence. Who knows? Sabi po ng hari ng Nineveh, who knows? God may yet relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. When God saw that they did what they did and how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, Diyos, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba. Dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang magbigay sa amin ng interes sa iyong salita. Dalangin namin, O Diyos, na gaya ng mga taga-Nineveh, bigyan mo kami ng banal na pagkatakot. Bigyan mo kami ng pananampalataya upang maniwala sa iyong mensahe. Dalangin ko, O Diyos, na Ikaw ang magbukas ng aming mga puso. Kagaya ng mga taga-Nineveh, Panginoon, bigyan mo kami ng kapakumbabaan. Nawa ang banal na pagkatakot sa iyo, Diyos, ay magdulot sa amin ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan, sa aming mga kasamaan. Panginoon, maraming salamat dahil hindi mo kami, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan, kundi, O Diyos, bago mo ipadala ang iyong kaparusahan, bago mo gawin ang paghuhukom, paulit-ulit mo kaming pinapaalalahanan upang kami ay magbalik loob sa iyo. Paulit-ulit mo kami, O Diyos, na binibigyan ng mensahe, ng babala upang hindi mahuli ang lahat. Kami ay magsisi sa aming mga kasalanan, talikdan ang aming mga masasamang gawain. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, bigyan mo kami ng kapakumbabaan at Ikaw ang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, pagpalain mo kami ng iyong salita. O Banal na Espiritu, Ikaw ang siyang magtanim ng mensahe sa aming puso, sa aming isip. Baguhin mo ang aming pananaw, ang aming mga buhay. Ikaw ang maghari sa amin. Sa oras na ito, Diyos, wala kaming ibang gustong gawin, wala kaming ibang ninanais, kundi maging kalugod-lugod ang aming pagsamba. At sa pamamagitan po ng aming pakikinig, ito, O Diyos, ay isang paraan din ng aming pagsamba. Nawa, Panginoon, sa oras na ito, kami ay bigyan mo ng kaaliwan na makinig at magpuri sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na walang ibang maitaas kundi Ikaw lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Sa oras pong ito, ang ating pamagat ay holy fear or banal na pagkatakot. Maaaring yung iba po sa atin nakaranas ng matakot. Tama po ba? Yung iba takot sa dilim, yung iba takot sa mga insekto, meron takot sa ipis, meron takot sa asawa.
Meron takot sa kapatid. By the way, lahat po tayo naka-experience na ng takot. Takot sa kung saan-saan mang takot. Pero itong takot na pag-aaralan po natin ngayon, ito ay banal na pagkatakot. Kumbaga, ito ay takot na nagmumula sa Diyos. Ito ay takot na nagdudulot sa atin ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. At ito nga po yung ating binasa kanina, yung patungkol sa mga taga-Ninive sa pamamagitan ng sulat ni Jonah, na makikita po natin dito sa chapter 3 na pangalawang beses dumating yung pangalawang beses nangusap ang Diyos kay Jonah, at itong si Jonah ay pumunta na sa Ninive para ipangaral itong mensahe na gustong iparating ng Diyos. At nawa po, kagaya ng sabi ko kanina, like last time nung nagkaroon ng COVID, lahat tayo nagkaroon ng takot. At eto din po, itong mga taga Ninive, sila ay nagkaroon ng takot, pero hindi po takot sa virus, kundi takot na nagmumula sa Diyos. Takot na nagmumula sa kaparusahan na maaari din nilang matanggap kapag hindi sila sumunod sa Diyos. Ito yung takot na nagdudulot ng paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Maraming tao, kahit nagsisimba sila, walang takot sa Diyos. Walang pakialam sa Diyos. Parang mas Diyos pa sila, mas takot pa sila sa sarili nila. Pero this time, ang gusto ko pong talakayin natin, yung virus, natakot tayo, pero kahit kailan, hindi tayo nilid ng takot na yon para humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Takot tayo para sa ating mga sarili. Or natatakot lang tayo dahil sa mga nangyayari sa paligid natin. But this time, itong takot na ito, sabi sa Biblia na ang pagkatakot sa Diyos, ito ay ang simula ng karunungan. Actually, hindi po masamang matakot. Kaya lang, meron talagang dapat katakutan. At ito ang Diyos. Wala pong masama kung tayo ay makaranas ng pagkatakot. Pero, yung pagkatakot po nawa natin ay magmula sa pagkatakot sa Diyos. Sa isang Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na may likha ng lahat ng bagay. So ngayon pong umagang ito, nawa sa mensaheng ito, tayo ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. So una, may kita po natin dito yung mensahe ng pagkawasak na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jonah. Ito yung ito yung pinagpapasalamat natin sa Panginoon, dahil kung titignan po natin, pwede namang wasakin na lang ng Diyos, sirain na lang ng Diyos itong mga taga Ninive, pero tinawag ng Diyos si Jonah para mangaral sa kanila at para itong mga taong ito ay humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Actually, ganun din po sa atin Pwede naman talagang patayin na lang tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Lahat tayo dito, sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo lumihis ng landas. Sabi mo sa Biblia, lahat tayo kinapuputan ng Diyos sa ating likas na kalagayan. Efeso chapter 2, na sa ating likas na kalagayan, tayo ay mga kabilang sa kinapuputan ng Diyos. Pwede naman tayong patayin na lang agad ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Pero ito yung salamat talaga at pinagpapasalamat natin sa Diyos. Siya yung Diyos na nagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay maligtas. Imagine niyo yun. Monday to Saturday, sa dinami-rami ng kasalanan na nagawa natin, nandito pa rin tayo ngayon. Hindi po ba ito ay isang napakalaking pagpapala na Monday to Saturday, alam natin kung gaano karaming kasalanan yung nagagawa natin, pero pinaabot ka pa niya ng Sunday para makapakinig ng mensahe na pwedeng magdulot sa atin ng kapakumbabaan at pagsisisi sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At ganito ang nangyari dito sa panahon ni Jonah sa mga taga Ninive. Ang Diyos ay nagpadala ng propeta, at ito pa yung isang talagang nakaka-amaze dito, dahil sa Old Testament, yung mga propeta, kadalasan sila ay pinapadala ng Diyos para sa bayan ng Israel. Pero itong propeta na to, pinadala ng Diyos sa bayan na hindi niya naman pinili. Sa bayan na hindi naman pinili ng Diyos, itong mga taga Ninive na nasasakupan ng Assyria, nakaaway din ng bayan ng Diyos. Pero kung titignan natin, itong si Jonah, pinapunta ng Diyos sa Ninive. Hindi po ba napakalaking pagpapala or ito yung masasabi nating biyaya ng Diyos sa mga taga Ninive? Bagamat hindi sila pinili,
sila ay nakaranas pa rin ng kabutihan ng Diyos, kaligtasan. Kaya po kahit hindi tayo mga Hudyo, kahit hindi tayo galing sa lahi talaga ni Abraham, praise God, tayo po ay naligtas din kagaya ng mga taga Ninive. Actually, ito po ay ginagawa ng Diyos para pagsilosin itong mga taga-Israel. Kung mapapansin po natin, yung mga propeta, paulit-ulit na pinapadala ng Diyos sa Israel para sila ay mangaral, para magbalik loob sa Diyos kasi sila yung piniling bayan ng Diyos. Kaya lang, itong mga Israelita, nagmamatigas, ayaw nilang sumunod sa Diyos. Mas natatakot sila sa mga tao sa paligid nila kaysa matakot sa Diyos. Kaya, yung Diyos, tinawag niya si Jonah para mangaral sa ibang bayan. Ayaw niyong makinig sa akin ha. Ngayon, tignan natin itong ibang bayan. Kung may kita po natin dito, ang purpose ng Diyos ay para pagsilosin itong mga taga-Israel na bagamat sila ay bayang pinili, kahit na paulit-ulit silang pinapakiusapan ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, ayaw pa rin nila. Etong mga taga-Ninive, pinangaralan, nagpakumbaba at humingi ng tawad. Kung may kita po natin dito yung comparison, na hindi porket kayo ay piniling bayan, kayo ay hindi na maaaring mawasak at puro kagandahan na lamang yung inyong mararanasan. Ito, hindi ko bayan, ito ay humingi ng tawad at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo nga kayo yung bayan ko, kayo yung pinili ko, kayo yung niligtas ko, pero kayo pa yung nagmamatigas. Eto mga bayang hindi ko pinili, nagpakumbaba. Salamat sa Panginoon, tayo po, bagamat hindi tayo talaga Israelita, hindi tayo mga Hudyo, tayo po ay nakaranas din ng kagandahang loob ng Diyos, kagaya nitong mga taga Ninive. Ang kagandahan po dito, may kita natin, hindi winasak agad ng Diyos itong mga taga Ninive, kundi nagpadala siya ng isang propeta upang sila ay maligtas. At ito po yung napaka-importanting aral din na dapat marinig ng tao at hindi lang ng church. Dahil sa panahon natin ngayon, maraming church, hindi pinapang-aral yung galit at puot ng Diyos. Hindi pinapang-aral yung impyerno. Alam niyo po, last time pumunta ako sa bangko, may isang, anong tawag po doon, insurance agent sa bangko. Inaalok po ako ng insurance, yung life insurance. Yung kapag namatay ka, Christian po siya. Sabi ko, Christian po ako. Christian po kayo, Christian din po ako. Iaalok ko po sana sa inyo itong life insurance. Sabi ko, and then medyo interested ako, di nagtanong-tanong ako. Alam niyo po, itong agent, hindi niya masabi-sabi yung word na kapag po tayo ay namatay, yung word na kamatayan, natatakot siyang banggitin. Ang sabi niya sa akin, kapag po, alam niyo, dumating tayo dun sa panahon na, alam niyo na, gumaganon siya, kumakatok pa dun sa table, alam niyo na. So, para po sa ganon, hindi naman magiging mabigat sa mga maiiwan natin kapag ganon, meron silang matatanggap. So, kaya po, ito ay isang napakagandang insurance. So, kung kayo man po ay dumating dun sa time na yon, kakatok ulit siya para, alam niyo po, sabi ko, sabihin niyo na po kapag dumating tayo sa panahon ng kamatayan, opo, huwag po kayo mahiya kasi lahat tayo darating dyan Huwag niyo pong ikatakot sabihin yung word na kamatayan dahil lahat naman tayo mamamatay. Hindi po yan ay iba. Yan ay part ng buhay ng tao. Pinanganak tayo at tayo din ay mamamatay. Sabi ko sa kanya, sabihin niyo na po, mamamatay. Ako nahihirapan sa inyo Alam niyo po, kahit sa ibang mga simbahan, hindi natin madalas naririnig yung salitang impyerno, kamatayan, galit at puot ng Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ay nagpaparanas ng kanyang puot or maaari nating maranasan yung kaparusahan na nagmumula sa Diyos kapag hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. At kapag hindi tayo nanampalataya, may kita po natin sa Biblia na paulit-ulit ang Diyos ay nagbibigay ng babala. At ito yung dapat na mapakinggan ng tao sa panahon natin ngayon. Kung babalikan po natin ng COVID, laging sinasabi ng mga tao, kung mahal nyo yung pamilya nyo, huwag na kayong lalabas. Kung talagang concern kayo sa kalusugan ng inyong mga pamilya, huwag na kayong lalabas, huwag na kayong sumuway. Talagang pinipilit nila yung mga tao na maniwala. At meron pa nga po, totoo po ito sa isang lugar or bayan dito sa Cavite. Meron daw talagang barangay na kabaong na daw talaga yung iginagala. Para maniwala lang. Opo, ewan
nyo saang lugar yun sa Cavite? Yung Cabaong talaga, gabi daw po. Nakikita nyo ba tong Cabaong? Kapag lumabas pa kayo, kayo na yung ilalagay dito. Kaya ang daming taong natatakot talaga. That time, takot na takot sila. Kahit ako, yung nanay, tatay ko, laging paulit-ulit na pinapaalalahanan ako kasi that time po may COVID. Lumalabas pa rin ako, nagkakaroon pa rin kami ng mga gawain. Minsan, nagbabike kami papunta sa ibang lugar para makapag-children ministry or makapagbahagi ng salita ng Diyos. So maraming tao din sa amin na nagsasabi, ako, magkaroon lang ng COVID yung isa sa atin, lahat tayo damay-damay. So maraming natatakot at that time nung COVID. Pero this time, marami ding tao naniniwala na may langit, naniniwala na may impyerno, pero talagang hindi nila ito isinasa puso. Marami sa atin, alam nating may Diyos, pero walang takot sa Diyos. Kung titignan natin, natatakot tayo sa COVID at yung mga tao, pinipilit natin silang matakot at maniwala. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa katotohanan ng Biblia, kung talagang mahal natin yung pamilya natin, kung talagang nung time nung COVID, ini-insist natin na mag-ingat sila, gawin yung lahat para mabantayan yung sarili nila at hindi sila mapahamak, how much more yung galit at puot ng Diyos na pwedeng maranasan ng isang taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Kung talagang mahal natin yung pamilya natin, hindi ito usapin lang ng COVID, kundi ito ay usapin ng habang buhay na kamatayan, habang buhay na kaparusahan, galit at puot ng Diyos. Kung tayo natatakot sa virus, sa aksidente, sa tao, how much more sa Diyos na makapangyarihan, sa Diyos na banal, at sa impyerno na pwedeng kalagyan ng isang taong hindi sumasampalataya. Alam niyo po, kung tayo natatakot na yung pamilya natin mapahamak dahil sa virus, how much more itong kaparusahan na pwedeng maranasan ng tao kapag hindi sila sumampalataya sa Diyos. Nandiyan pa po ba tayo? Alam niyo po, ito ay hindi lamang teorya, hindi lamang po ito katuruan, ito po ay totoo. Lahat po tayo mamamatay, lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. At isa lang ang sinasabi ng Biblia sa mga taong hindi mananampalataya, walang second chance. Wala pong purgatorio. Wala na kayong magagawa para iligtas pa yung mga namatay na hindi nanampalataya. Alam niyo po, ilang beses na din ako nakapagsalita sa mga funeral service. Last month po, namatay yung asawa nung aming senior pastor dun sa 13. First time ko pong magsalita sa isang namatay, sa pamilya ng namatay na Christian. Madalas, nangangaral ako dun sa mga namatayan na Christian siya, pero yung asawa niya hindi Christian, namatay hindi Christian. Ang hirap magsalita sa ganong service, sasabihin mo, eto po, salamat sa Diyos, ito po ay nasa impyerno na ngayon. Hindi natin masabi yun eh. Praise God, namatay na siya. Ngayon po, siya ay tinutusta na sa impyerno. Hindi natin masabi yun. Bagamat, alam natin na ang tao kapag hindi nanampalataya, sa impyerno ang punta. Yun naman ang katotohanan at yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya lang, syempre, iniingatan mo na hindi yun sabihin para nang sa ganon, yung mga may iwan ay mabahaginan mo pa ng salita ng Diyos. So last time nung nag-share ako, first time ko na nagkaroon ng, alam niyo po yun, konting kaluwagan na sabihin na yung namatay, praise God, ito ngayon ay nasa piling na ng Diyos. At mas maganda na yung kanyang kalagayan ngayon kaysa dito sa mundo. Pero sa mga namatay na hindi mananampalataya, wala pong way para sila ay iligtas. Kung natatandaan nyo yung kwento, yung talinhaga ng ating Panginoong Jesus patungkol sa isang mayaman at kay Lazaro na namatay, si Lazaro ngayon ay nasa piling na ni Amang Abraham at yung mayaman ay nasa Hades na kung saan siya ay naghihirap at napakainit. At sabi niya kay Abraham na isawsaw lang yung daliri ni Lazaro para lang anong tawag dito? Malamigan yung kanyang labi, magkaroon ng kaginhawaan dahil sa hirap na nararanasan niya. Anong sabi ni Abraham? Yung mga nandyan, hindi na pwedeng pumarito. At yung mga nandito, hindi na pwedeng pumaroon or pumunta dyan. Sabi nung mayaman, ganito na lang po.
Since na nandito na ako, wala na talagang choice. Nandito na ako. Si Lazaro na lang po, pababain nyo para nang sa ganun makapagbigay ng babala sa mga naiwan ko. Dahil sa hirap na nararanasan niya sa impyerno, gusto niyang bigyan ng babala yung mga naiwan niya. Alam niyo po, kung yung mga namatay lang nating kamag-anak at kaibigan ay babalik sa buhay at bibigyan tayo ng babala, palagay ko, sila ay willing na talagang pilitin tayong manampalataya sa Diyos. But no choice. Hindi na po yun mangyayari. Dahil yung hirap na mararanasan ng mga taong hindi sumasampalataya, ito po ay totoo. Salamat pa rin sa Diyos dahil ang Panginoon ay nagbibigay ng mensahe para po tayo ay magkaroon pa ng pag-asa at maligtas. Etong mga taga Ninive, sabi po dito, they heard 40 days remain and surely they will be destroyed. 40 araw na lang. 40 days na lang yung binibigay ng Diyos sa kanila at ito ay mawawasak na. Sa kanila, talagang malinaw 40 days. Pero ganun pa man sa atin sa mundo, hindi man natin alam kailan talaga magwawakas ang mundo. Pero sigurado po yung mundo ay may katapusan. Kung itong mga taga Ninive, they believe 40 days. Kaya ano pong ginawa nila? Lahat sila ay nagsisi. Hindi na nila hinintay yung 40 days para magsisi. Hindi na nila hinintay, okay, 40 days pa naman eh. Meron pang 39 days. Mag-inuman muna tayo, pre! O, meron pang natitirang 20 days. Okay, maglakwatsa muna tayo. Hindi po nila ginawa yun eh. Nung narinig nila, directly, they repented. At yung hari nila, nagpakumbaba at inutos sa lahat. Total lockdown. Walang kakain, walang iinom, walang magtatrabaho, tao man o hayop. Tao man o hayop. Walang gagawa, wala lahat. Lahat sila ay nagpakumbaba. Hindi na nila hinintay yung 25 days, 30 days, 35 days, 39 days. O ngayon, one day na lang. Sige na, punta na tayo sa church. Hindi po. Hindi yun magiging tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi po, once na tayo ay talagang nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, ano man yan, handa mong talikuran at ikaw ay magsisisi at magpapakumbaba sa Diyos. Alam niyo po, sila merong 40 days. Pero tayo po hindi natin alam ilang days pa yung natitira. Alam niyo po, dalawa lang yan eh. Mamatay ka ngayon, bukas, next week, or dumating si Jesus ngayon, bukas, next week. Wala pong kasiguraduhan kung kailan tayo mawawala sa mundo. Wala din kasiguraduhan kailan babalik si Jesus. Ang sigurado lang, mamamatay tayo at sigurado din na babalik si Jesus. Pero ang point dito, it's urgent. Sabihin nyo nga po, urgent. So nung marinig nila yung mensahe ng pagkawasak ng kanilang bayan, sabi po dito, they urgently call on God. At sabi ng hari, who knows? Malay mo! Alam niyo po yung salitang who knows? Bihira nyo lang makikita yan sa Biblia, pero sa tuwing ginagamit yan, ito ay makita po natin na pagpapakita ito na talagang ang Diyos ay may plano at ang Diyos ay may gustong gawin. At kung titignan natin nung panahon ni Queen Esther, sabi nung uncle niya, sino yung uncle ni Queen Esther? Mordecai. Sabi ni Mordecai kay Queen Esther, who knows? God put you there, na nilagay ka dyan ng Diyos kasi pala may ganitong plano ang Diyos sa buhay mo. Who knows? And this time, sabi din ng hari ng Ninive, who knows? Yung salitang malay natin. Alam niyo po, bagamat alam nila na sila ay makasalanan, alam nila sila ay isang bansang kaaway ng bansa ng Diyos, pero sabi nila, who knows? Malay natin. Minsan nagkakaroon tayo ng prejudice sa ating kapwa na iniisip natin, nako, ayan, maliligtas, ewan ko lang. Dito na lang ako mag-evangelize, eto walang tato, eto hindi to adik, eto ang hirap. Makita ko pa lang na ako nga hindi diskumpiyado eh.
Diba? Minsan may ganun tayong pananaw na minsan pinipili natin yung tao or ine-expect natin na ito siguro pwede. Ito palagay ko wala nang pag-asa to eh. Pero dito po makikita natin, they are wicked city. Pero sila po ay naligtas. Kaya hindi po natin alam kung ano yung pwedeng kahinatnan ng tao unless po na tayo ay magbahagi sa kanila ng salita ng Diyos. Sa atin po, hindi natin pwedeng husgahan yung tao na wala ng pag-asa yan. Hindi po. Kaya ito rin yung nagbibigay sa atin ng confidence na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kahit kanino, wala tayong pinipili. Kasi eto nga yung great city ng Nineveh, more than 120,000 na mga nakatira, and they are wicked people, lahat po sila ay humingi ng tawad sa Diyos. Anong imposible? Dito po sa lugar ng, ano pong lugar to? Ito pong Purokdos. Ano pong, walang imposible na kahit itong Purokdos, once na ito ay napagharian ng banal na takot na nagmumula sa Diyos, who knows? Kaya po wag tayong magsawang mangaral ng salita ng Diyos. Wag nating ikahiya. Alam niyo po, yung church natin dun sa Tansa, sa Ciudad Verde, yun lang po yung nag-iisang church doon. May mga ilang church na din na nag-start doon pero nawala po. May 3 na pero wala na po yung iba. May dating JIL, may kung iba't ibang mga samahan pero wala din po. And then yung church na lang po natin sa Tansa yung natitira, yung church po natin ngayon doon. And almost 10 years na po sa September, and after 10 years, ngayon lang po namin nasisimulan yung aming church building. Bahay lang din po yun noon, pero dumami na rin po ng dumami yung mga member. Yung mga kapitbahay po namin noon, na iniisip na ako yung inaaway, ako yung, kumbaga, ang tingin po nila dati sa church namin, parang parang kakaiba. Talaga pong makita lang ako minsan, parating ng church, minsan napapansin ko may mga nakatingin sa akin, tapos biglang magbubulungan. Opo, totoo po yun. Pero ngayon po, actually, kahit yung president ng homeowners dati, yun yung isang matinding persecutor ng church namin. Pero po ngayon, nagpapagawa kami ng church building. Ang ginagamit po naming panghakot ng lupa is yung sasakyan po ng homeowners president. Hindi po namin pinilit yun. Kumbaga, actually, siya lang yung kusang actually, hindi lang po this time, pero noon pa man, unti-unti nang gumaan yung loob niya sa church. Ewan ko po kung bakit. Pero, ito po ay patunay lang na walang imposible sa Diyos. Kumbaga, etong lugar na to, kung once na nakapag-church na din po yun, kaya lang hindi persistent yung homeowners president nung subdivision. Pero ang point ko po dito, na kahit na sa tingin natin mukhang imposible, tayo pa yung inaaway or tayo pa yung pine-persecute, inuusig, inaakusahan, hindi po natin dapat sila husgahan dahil maaring ang Diyos ay mangusap sa kanila at sila rin ay maligtas. Who knows na yung mga taga-Purokdos ay maligtas din. Wala pong nakakaalam. Ang dapat lang po natin gawin, we preach the gospel faithfully sa mga tao. Sa amin po, sabi ko po sa inyo, almost 10 years na po yung church. At halos every week, meron kaming evangelism dun sa buong subdivision. At public preaching. Sabi nung ibang church member dati kapag nag-evangelize kami, Pastor, natapos na natin tong street na to ha. Ba't dito ulit? Sabi ko, ano naman? Natapos na nga natin. May nadala na ba tayo? Wala pa po. Hindi, ulit-ulitin natin. So, paulit-ulit hanggang sa yung mga tao nakilala na kami. And then, kapag may mga nagkakaroon ng problema or mga naghahanap ng church, so, naging familiar na sila. Doon yung church. So, pumupunta po. May mga umattend ng church, hindi po namin in-invite. Nakarinig lang ng favorite song nila na Above all powers. Narinig, yun po isang church member namin, narinig lang daw yung kantang yun. And then para siyang nadala na pumasok sa church, umattend. Hanggang ngayon, umattend pa rin. Siya na yung isa sa mga leader ng church. Hindi po yun in-invite. Kumbaga, dahil yung impact ng church ay nandun tuloy-tuloy. Kaya po minsan nakala natin, wala naman nangyayari. Hayo tayo ng hayo, wala tayong nadadala. Yan po ay pagtatanim. Kumbaga, once na humahayo tayo, nararamdaman ng paligid natin, may church dito. Pero once na tayo ay tumigil, ano yung aasahan nila? Kaya po ito yung pag-asa natin Who knows?
na sa paghahayo natin, hindi man yan umattend ngayon, someday, maaaring umattend yan, magkaroon yan ng malaking problema. May isip yan, dati may church dun na makapagsimba nga. Dahil at least alam niya na may church dito na nag-invite sa kanya. Kaya kahit na palagay natin parang minsan walang pag-asa, hindi po. Etong mga taga Ninive, 120,000, they repented. Humingi ng tawad sa Diyos. One day, only one day, si Jonah po ay nangaral and they repented. So wag po tayong mawala ng pag-asa. Kami po halos 3 or almost 5 years, kakaunti lang din po kami sa church. And then, nung nag-pandemic, dun po kami nag-boom. Kumbaga, kung kailan nagkaroon ng pandemic na yung mga churches ay tumigil, nag-online service, kami naman po, nung nag-pandemic, hindi kami tumigil, mas dumami. Kasi mas kailangan ng tao yung Diyos. Sa ganong mga pagkakataon, ba't tayo titigil? So, naging opportunity para sa amin yun na makapag-win ng mga kaluluwa. Kasi yun yung time na kailangan nila ng masasandalan, kailangan nila ng malalapitan. And this time, nais ko pong sabihin sa atin na kailangan ng mundo ang Diyos. Kailangan ng kaligtasan. So, hindi po natin dapat na ikahiya or hindi natin dapat ikabahala yung pangangaral ng mabuting balita. Who knows na yung kapitbahay po natin, who knows na yung isang membro ng pamilya natin, who knows na yung mga galit sa church natin, who knows yung mga padaan-daan lang dyan ay pwedeng makakilala din sa Panginoon. So wag po tayong mawala ng pag-asa. Ito po, itong mga taga Ninive, 40 days yung ibinigay ng Diyos and they repented. Maaari pong ang tao ay makakilala sa Panginoon. Walang imposible sa Diyos. Pero ito yung isang katanungan, Pastor, bakit ganon? Na kahit totoo naman yung impyerno, totoo naman may Diyos, at totoo naman itong mga bagay na ito, bakit may mga hindi pa rin talaga naniniwala? Ba't yung iba may takot? Ba't yung iba hindi natatakot? Ano po yung problema? Actually, ang problema po dito ay ang pananampalataya. Na kahit na anong sabihin natin sa kanila, unless na sila ay magkaroon ng pananampalataya na nagmumula sa Diyos, hindi talaga sila maniniwala. So ito po ay biyaya pa rin ng Panginoon. Ito ay kapangyarihan pa rin ng Panginoon. So, dalawang bagay, ang responsibility natin ay maging tapat sa pangangaral ng mabuting balita. At ang Diyos, siya ang bahala sa tao na mag-response sa katotohanan ng ating ibinabahagi. Ngayon, kung hindi tayo magbabahagi, ano ang magiging kakalabasan nito? So napaka-importante po na ipangaral natin at huwag nating ikahiya yung salita ng Diyos. Dahil sa pamamagitan niyan, maaaring sila ay manampalataya at mabago at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon po sa Biblia, kapag pinag-aralan po natin yung Biblia from Old Testament hanggang New Testament, hanggang anong oras po ba dito, Pastora? Okay. Saglit lang po ako mag-aral. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako tumatagal, lalo kapag walang natutulog. Opo. Pero pag may natutulog po, humahaba talaga. Pero actually, hindi po matagal. Patapos na po tayo. Sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, Old hanggang New Testament, pag pinag-aralan po natin yung Biblia, makikita po natin na may dalawang grupo ng mga tao. Una, yung mga nanampalataya, nagkaroon ng takot sa Diyos, at yung mga hindi nagkaroon ng takot sa Diyos. So una po, tignan natin, yung mga taong hindi nagkaroon ng takot sa Diyos, sila ay napahamak. Etong mga, unahin na po natin, etong mga Israelita, nasabi sa Hebreo, nang matapos silang palayain ng Diyos sa Ehipto, sila ay nagrebelde at hindi naniwala sa pangako ng Diyos. Paulit-ulit po sila. Buksan po natin sa Hebreo chapter 3, verse 12. Basahin po natin. Hebreo chapter 3, verse 12. Sige po, kung nandiyan na po tayo, babasahin ko po. Chapter 3, verse 12. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God,
but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end. As has just been said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. So dito po makikita natin yung pagpapaalala ng manunulat ng Hebreo na magpaalalahanan yung bawat isa. At sabi po dito sa verse 13, encourage one another daily as long as it is called today. Habang may pagkakataon pa upang hindi sila mapahamak. Verse 16, Who were they who heard and rebelled? Sino itong mga to? Were they not all those Moses led out of Egypt? Ito yung mga inakay ni Moses palabas ng Ehipto papunta sa lupang pangako. Pero sila po ay napahamak. And with whom was he angry for 40 years? 40 years. Etong mga taga-Israelita, 40 years pinagtiisan ng Diyos sa ilang. Etong mga taga-Ninive nga 40 days yung binigay ng Diyos. Nung marinig nila, humingi na agad ng tawad. Pero itong mga Israelita, 40 years. Tapos sasabihin natin na yung Diyos ay hindi mapagmahal. 40 years. At itong mga Israelita magrereklamo na hindi patas ang Diyos. Sila yung piniling bayan. Bakit yung mga taga-Ninive yung maliligtas? Ba't gano'n na lamang yung galit nila sa Diyos? Pero dito makikita natin, 40 years. Was it not those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter His rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Ang problema nitong mga Israelita is unbelief. At dahil sa hindi nila pananampalataya, sila po ay napahamak. Hindi po ibig sabihin na dahil sila ay galing sa lahi ni Abraham, sila po ay automatically ligtas. Sabi po sa Roma, bagamat sila ay galing sa lahi ni Abraham, kung wala naman silang pananampalataya, hindi sila kabilang sa lahi ni Abraham. Ang kabilang po sa lahi ni Abraham ay yung mga nananampalataya na kagaya ni Abraham na nanampalataya. Kaya tinatawag si Abraham na father of faith. Ngayon po, dito may kita natin yung mga Israelita, hindi lahat. May mga naniwala, may mga hindi rin naniwala. And then of course, yung mga taga-Ehipsyo, na sinabi ng Diyos na paalisin mo ang aking bayan, palayain mo ang aking bayan, sabi ni Moses sa Parao, para sila ay sumamba sa akin. Pero itong Parao at itong mga Ehipsyo nagmatigas. Hindi sila naniwala, kaya ganun na lamang yung salot na kanilang naranasan. Ganun din po yung mga taga-Kanaan na hindi naniwala, kaya po sila ay napahamak. Pastor, di ba yan talaga ay utos ng Diyos na sila ay mapahamak? Yes, pero may kita po natin na habang itong mga Israelita papunta ng lupang pangako, napakaraming mga Gentiles ang naligtas dahil sila ay nagkaroon ng takot sa Diyos at sila ay nagpakumbaba. May kita po natin mamaya yung mga yan. And then even yung time ni Noah, napakatagal na panahon na ginagawa niya yung arko, at sabi sa bagong tipan, may kita po natin na si Noah, sabi po dito, preacher of the gospel, na habang siya ay gumagawa ng arko, may kita ng mga tao yung maaaring mangyari na pagbaha habang ginagawa ni Noah itong arko na to. At hindi rin hinayaan ni Noah na hindi marinig ng tao yun sa unang paparating. Subalit itong mga tao ay hindi naniwala. Mas pinili nilang kutyain si Noah at mas pinili nilang hindi maniwala. At pagkatapos, nagkaroon ng pagbaha. Ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, at ang naligtas lamang ay yung mga naniwala, at kabilang po doon si Noah at ang kanyang pamilya. And the rest, they were swept and died sa pamamagitan ng tubig. Hanggang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesus, meron pa tayong pagkakataong humingi ng tawad at magsisi sa ating mga kasalanan.
And then, meron naman pong mga tao na naligtas dahil sila ay nanampalataya at naniwala at nagkaroon ng takot. Una na po dito yung mga taga-Gibeonites. Etong tribo po ng Gibeonites, ito ay kabilang sa mga tribo na madadaanan ng mga Israelita papunta sa lupang pangako. At sabi ng Diyos, lahat ng yan ay kailangan nilang wasakin. At itong mga taga-Gibeonites ay nagpanggap na galing sa malayo dahil nagkaroon sila ng takot. Alam nila, siguradong mawawasak sila, siguradong mamamatay sila dahil yung Diyos ng Israel ay makapangyarihan. Instead na lumaban sila, mas pinili nilang magpakumbaba, mas pinili nilang magsisi, at sila po ay naligtas. Hindi po sila kabilang sa bayan ng Diyos. Pero matapos silang magpakumbaba, sumuko, mag-surrender sa bayang Israel, praise God, itong mga Gibeonites, sila ay naging lingkod ng tabernakulo, taga-igib ng tubig sa templo ng Diyos, sa tabernakulo ng Diyos, at tagakuha ng panggatong para sa mga paghahandog. Wow! They were Gentiles. Pero dahil sa takot nila sa Diyos, sila ay sumuko. Sila ay nagpakumbaba. Nalaman ng mga Israelita na hindi naman pala talaga sila galing sa malayo, kundi kabilang pala sila sa mga aatakihin ng Israel at papatayin. Pero mas pinili ng mga taga-Gibeonites na sumurrender na lang at magpanggap na galing sa malayong lugar dahil sa takot nila sa Diyos. Walang masama kung tayo po ay magpakumbaba sa Diyos. Walang masama kung tayo ay matakot sa Diyos. Dahil siya naman po talaga ay dapat katakutan. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, ang may hawak sa ating mga buhay, ang lumikha po sa ating lahat. At ano yung ginawa ng ibang mga hari nung panahon ni Joshua? Instead na sila ay sumurrender kagaya ng mga Gibeonites, mas pinili nilang magsama-sama para labanan yung bayan ng Diyos. At sino ang nanalo? Alam po natin na itong bayan ng Diyos dahil sila ay iningatan ng Diyos upang sakupin at masakop yung iba't ibang mga lugar, papuntang Kanaan at sa Kanaan. Now, hindi lang po itong mga taga-Gibeonites. Kahit po yung Jericho, na alam natin na napaka-tibay ng kanilang pader, ito po ay gumuho dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos, nanalo yung mga Israelita. Pero kung titignan natin, may isang pamilya na naligtas. Ito po ay walang iba, kundi ang pamilya ni Rahab na taga Jericho. Nung nagpadala ng espiya, si Joshua doon sa Jericho, makikita po natin na itong si Rahab, tinago niya yung mga espiya. Then hinahanap ng mga sundalo ng Jericho kung nasaan itong mga espiya. Bagamat tinago ni Rahab, si Rahab ay nagsinungaling at sinabi niya hindi niya nakita. Prinotektahan ni Rahab, ibinuwis niya yung kanyang buhay dahil kung mapatunayan na nagsisinungaling siya, pwede siyang mamatay. Pero mas pinili niyang kalabanin yung sarili niyang bansa kaysa kalabanin yung Diyos ng Israel. At siya ay nagpakumbaba at sumuko. Ipinakita niya yung pagsuko niya sa pamamagitan ng pagkampi niya sa mga espiya, pagtago niya sa mga espiya. At ang sabi ni Rahab, iligtas niyo kami kapag binigay na ng Diyos sa inyo ang aming lupain. At sila po ay naligtas. Minsan, kailangan po nating mamili sa Diyos o sa mundo. Minsan, kailangan nating mamili sa kaibigan o sa Diyos. Nawa po sa mga pagpili natin at sa mga desisyon natin, alalahanin natin na ang Diyos kailanman ang dapat na lagi nating piliin. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Maaring minsan kailangan nating mamili, kaibigang mayaman, boss na mayaman, o ang simbahan. Sinong pipiliin ko? Kailangan po nating maging matalino sa ating bawat desisyon sa buhay. Hindi ko po sinasabi na huwag tayong magtrabaho, huwag tayong makipagkaibigan sa mga makapangyarihang tao. Ang point ko po is, kung mamimili tayo between God, kanina po papunta dito, binilihan ko ng jelly yung dalawa kong anak. Mahilig po sila magtanungan Sinong gusto mo? Si mama o si papa? Tapos, 1, 2, 3, tapos magsasabi sila ng kung ano yung sagot nila.
Jelly o chocolate? 1, 2, 3, chocolate. Ganon. Tapos tinanong ng panganay ko yung pangalawa. Eden po yung pangalan ng pangalawa. Eden, sino pipiliin mo? God or chocolate? Sabi po ng pangalawa, chocolate. Sabi ko, no! Sabi niya, hindi, gusto ko rin. Sabi niya, I also like God, but I like chocolate. Wala pong masama kung mamimili tayo, but kailangan nating maging matalino sa ating pagpili. Kagaya po ni Rahab, mas pinili niya yung panig ng Diyos. Mas okay na nakamuhian tayo ng mundo kesa kamuhian tayo ng Diyos. Mas okay po na mapalayo tayo sa mundo kesa mapalayo tayo sa Diyos. Mapalayo sa mundo at mapalapit sa Diyos, kamuhian ng mundo at ibigin ng Diyos, ito po yung nais natin. Ngayon, kung tayo man ay magiging malapit sa mundo, subalit malalayo naman sa Diyos, tayo po ay mapapahamak. Si Rahab, mas pinili niya na mapalayo sa sarili niyang bayan, mapahamak yung bayan niya, dahil alam niya wala naman silang laban talaga sa Diyos. Kagaya ng mga taga Ninive, alam nila na wala silang laban sa Diyos. Marami sa atin, alam naman natin wala tayong laban sa Diyos eh. Pero ayaw pa rin nating sumunod. Alam natin na nasa Diyos yung huling halakhak. Alam natin na nasa Diyos yung kaparusahan. Pero wala pa rin tayong takot sa Kanya. Minsan may mga tao pa minumura yung Diyos. May mga tao pa na sinusumpa yung Diyos. Salamat na lang sa Diyos. Dahil binibigyan pa rin sila ng pagkakataon na mabuhay. May mga taong china-challenge yung Diyos. Dati may napanood ako sa internet, minura-mura yung Diyos publicly. Sabi nung preacher, public preacher, salamat sa Diyos dahil ang Diyos ay mabuti. Na kahit minura-mura mo siya ngayon, buhay ka pa rin. Sabi nung tao na minura yung Diyos publicly, oh, ba't minura ko yung Diyos? Walang nangyari sa akin. Sabi nung preacher, dahil binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Marahil binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon. And lastly, may kita po natin yung mga Gentiles sa New Testament na bagamat sila ay hentil, ang mga hentil po, ito ay hindi galing sa lahi ng mga Hudyo. Ito ay hindi piniling bayan. Ang tawag po sa atin actually ay Gentiles. So ang tingin po sa atin ng mga Hudyo, we are Gentiles. Hindi po tayo yung bayang pinili, hindi tayo kabilang sa lahi ni Abraham. Yun yung tingin sa atin ng mga Hudyo. But kung titignan po natin, mas marami pang Gentiles ang naligtas kaysa sa mga Hudyo. Hindi po ito dahil sa galit ang Diyos sa kanila, kundi dahil itong mga Hudyo ay walang pananampalataya. And salamat na rin po sa Panginoon. Tayo ay naligtas, bagamat hindi tayo Hudyo, bagamat hindi talaga tayo galing sa lahi ni Abraham. Ang tawag po dito ay grace of God, na even hindi tayo kabilang sa piniling bayan ng Diyos, tayo po ay naligtas kagaya ng mga taga Ninive. So salamat sa Panginoon. So sabi po dito sa huli, God gave them repentance. Itong bayan ng Ninive at yung mga naninirahan sa Ninive, God gave them repentance. Sa 3 verse 6, kung titignan po natin, when Jonah's warning reached the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. In verse 7, nagbigay siya ng mga regulasyon sa kanilang gagawin. Lahat tayo ay mag-aayuno, walang kakain, walang magtatrabaho, mga tao at lahat ng hayop, walang hawak ng pagkain, walang iinom, lahat tayo ay magsisisi, mag-aayuno at magpapakumbaba sa Diyos. Ito po ay pagkilos ng Diyos sa bayan ng Ninive. At dito po, sila ay naligtas. Ngayon, sabi po dito sa verse 9, who knows? Ito yung sabi ng hari. Who knows? God may relent and with compassion turn from His fierce anger so that we will not perish. Ito pa po yung pinakahuli na gusto kong sabihin. Minsan iniisip natin, wala na eh.
Sukdulan na yung kasamaan ko, hindi ko na kaya. Wala na paulit-ulit na lang ako siguro hindi na ako kayang patawarin ng Diyos. Wala na itong taong to, ilang ulit na ganun na lang ng ganun, wala na to. Minsan nagkakaroon tayo ng ganung idea or ganung pananaw, perspective. Iniisip natin, wala na. Pero ito po ang pinakamagandang balita na gusto kong sabihin sa atin ngayong umaga, na sa Diyos, who knows? Minsan, nahihiya na tayong lumapit sa Diyos Minsan, nahihiya na tayong magsimba. Minsan, nahihiya na tayong sabihin tayo ay Kristiyano. Kaya ayaw na nating lumapit sa Diyos. Pero sa mga ganung pagkakataon na nararamdaman mo at naiisip mo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay tunay na walang pagrespeto, ikaw ay lumalayo sa Diyos. Sa tuwing nararamdaman natin na tayo ay mahina at tayo ay talagang sukdulan sa ating kasamaan, huwag tayong mapanghinaan ng loob na lumapit sa Diyos. Why? Sabi po ng hari ng Nineveh, who knows that God may relent His compassion. Minsan iniisip po natin, wala na yata akong pag-asa sa harapan ng Diyos. Hindi po. Ang Diyos ay ang Diyos na mapagpatawad, mahabagin, kung tayo ay buong pusong lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. So ngayon pong umaga, kung itong mga taga-Nineveh ay napatawad ng Diyos at naligtas, hindi po sila piniling bayan, but God saved them. How much more na tayo po? Kung tayo man po ay makasalanan, kung tayo man ay nagkakasala, wala pong dahilan para hindi tayo patawarin ng Diyos kung tayo ay buong pusong lalapit sa Kanya. Maaaring minsan iniisip natin, wala na yata Hindi po, huwag nating isipin na wala ng pag-asa. Dahil ang Diyos, kung tayo ay tunay na lalapit sa Kanya, kung talagang eto pong mga taga-Nineveh, nagkaroon po sila ng tunay na pagkatakot sa Diyos. May dalawa pong takot na kailangan nating malaman ngayong umaga. Una, yung takot na maglalayo sa'yo sa Diyos. Pangalawa, may takot na maglalapit sa'yo sa Diyos. Yung takot na maglalayo sa'yo sa Diyos, ito yung tinatawag na condemnation, na galing sa kaaway, na iisipin mo, hindi, ang Diyos banal. Hindi, binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos wala na siguro. And then, ikaw ay mas pipiliin mong lumayo. Alam niyo po, may kausap ako last week sa Cavite City. Nung nung nagkasala siya, alam niya daw, kasi nagsisimba na siya alam niya malaking kasalanan yung nagawa niya. At dahil daw po doon, ay iniisip niya negatively na masama, pangit yung tingin sa kanya ng mga tao sa church. Wala pong nagsasabi sa kanya. Kumbaga, iniisip niya lang na ito yung iniisip sa akin ng mga tao. And then, nagkaroon na siya ng mga negative thoughts. And then, iniisip niya na rin na kung ganyan yung tingin sa akin, marumi, tingin sa akin ng tao, ganito. So, siguro ano pa yung tingin sa akin ng Diyos? Kaya daw po, nung naging ganun yung pananaw niya, ay mas lalo daw talaga siyang nagrebelde sa Diyos. Kung baga, ang tingin niya sa sarili niya, yan pala tingin niyo sa akin marumi, tingin niyo sa akin ganito, okay, mas papatunayan ko, talagang ganyan ako. So yun yung gawa ng kaaway, na sabihin sa'yo, masama ka naman, wala ka namang kwenta rebelde ka kaya, pasaway ka kaya, yan pala, talaga, ganyan ako, hanggang sa ikaw ay mapalayo sa Diyos. Pero may isang takot naman, na magdudulot sa atin ng conviction or kapakumbabaan, nahihingi tayo ng tawad sa Diyos. Alam mong ikaw ay nagkasala, alam mong ikaw ay nakagawa ng mga bagay na labag sa Diyos, at ikaw ay magpapakumbaba at lalapit sa Diyos at ihingi ng tawad. At ito yung takot na naranasan ng mga taga-Nineveh. Ang lugar ng Nineveh, ito ay sakop po ng Assyria na isang napakalakas na bansa during that time. Pwede nilang sabihin, sino ba ang Diyos? Kagaya ng ginagawa ng ibang hari. Pero mas pinili nila na magpakumbaba dahil sa takot na naranasan nila nang magbigay ng babala ang Diyos. Ngayon pong umaga, nais kong tanungin ng bawat isa sa atin. Tayo po ba? Alam niyo, minsan marami tayong takot sa buhay, takot sa problema, minsan takot sa sakit,
takot sa tao. Marami tayong kinatatakutan. Pero ang katanungan po ngayong umaga, tayo ba talaga ay may takot sa Diyos? At nawa po ang bawat isa sa atin magkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos. Ito yung takot na ililid tayo na magpakumbaba. Ang takot na umiwas sa mga bagay na alam nating maaari nating ikapahamak kapag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, ang nais ng Diyos. Sa umagang ito po ay isang napaka-importanting paalala sa atin na itong mga taga-Ninive ay naligtas dahil sa habag ng Diyos, sa awa ng Diyos, at sila ay nagkaroon ng takot, nagpakumbaba, at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ito po ang kailangan natin. Kung hindi pa po tayo natatakot sa Diyos, ibig sabihin po nito, hindi pa natin naranasan ang tunay na pagsisisi. Dahil ang tunay pong pagsisisi ay nagsisimula sa tunay na pagkatakot sa Diyos. Marami pong mga tao na nagsisisi na, sabi nila nagsisi na daw sila. Pero yung pagsisisi nila, hindi po yun dahil sa pagkatakot nila sa Diyos, kundi dahil lang sa nadala sila ng kanilang emosyon o dahil lang sa nadala sila ng mga tao sa paligid nila o dahil lang gusto lang nilang maging maayos ang buhay nila. Pero sa oras pong ito, nais kong sabihin sa atin, unless na tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na pagsisisi at kapakumbabaan. Walang kaligtasan sa mga taong hindi nagsisisi at sumusuko sa Panginoon. Ngayon po yung takot na ito yung takot na magdudulot sa atin ng pagsuko. Na instead na ikaw ay lumaban, mas pipiliin mong magpakumbaba at sumuko sa Diyos. Alam niyo, marami po sa atin na hanggang ngayon, marami pa rin tayong hindi sinusuko sa Diyos. Ang pinaka-main problem, yung source po niyan, ay dahil wala ka talagang takot pa sa Diyos. Kaya po sa umagang ito, panalangin ko na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Takot na magdudulot sa atin ng paglapit sa Kanya, pagpapakumbaba, at paghingi ng tawad. At ipanalangin din po natin na yung mga tao sa paligid natin ay magkaroon ng takot sa Diyos. Kaya po kapag nangangaral tayo ng mabuting balita sa mga tao sa paligid natin, dalawang bagay po. Una, yung pag-ibig ng Diyos, marinig nila. And pangalawa, marinig din nila yung kaparusahan na naghihintay kung hindi sila mananampalataya. Kailangan nating ibahagi sa kanila ang katotohanan ito. Alam niyo po, yung gospel, ito ay pag-ibig ng Diyos. Pero at the same time, ito rin ay maaaring maging bad news. Kung ito ay good news, pwede rin itong maging bad news sa mga hindi mananampalataya. Dahil ang gospel, sinasabi po ng mabuting balita na ang taong mananampalataya ay maliligtas, subalit ang hindi mananampalataya ay mapapahamak. Alam niyo po, sa oras na ito, dalangin ko na magkaroon tayo ng banal na pagkatakot na nagmumula sa Diyos. Alam niyo po, itong takot na ito rin yung magdudulot sa atin para mamuhay araw-araw ng may kabanalan, mamuhay araw-araw ng may katuwiran. Kasi alam natin na yung ginagawa po natin ay nakikita ng Diyos. Alam natin na yung Diyos ay matuwid at banal. So ito po ay napaka-importante para sa ating lahat ngayong umaga. Nawa po magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa ating banal na Diyos. Yun lamang po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa oras na ito, O Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat. Dahil sa iyong biyaya, kami ay naligtas. Dahil sa iyong habag, kami ay naligtas. Panginoon, kagaya ng mga taga-Ninive, wala kaming maipagmamalaki, O Diyos, ni hindi kami ang piniling bayan, hindi kami kabilang sa lahi ni Abraham, subalit dahil sa iyong habag, dahil sa iyong awa, dahil sa mabuting balita, Panginoon, kami ay naligtas. O Diyos, sa oras na ito, dalangin namin, kagaya ng mga taga-Ninive, bigyan mo kami, O Diyos, ng banal na pagkatakot.
na kung saan handa naming iwan ang lahat, handa naming isuko ang lahat, dahil alam namin, O Diyos, na totoo ang kaparusahan kung kami ay hindi mananampalataya. Panginoon, kami, O Diyos, ay lumalapit sa iyo at sa oras na ito, bigyan mo kami ng kapakumbabaan. Kung hindi man kami natututo pang matakot, kung wala pa kaming takot sa iyo, O Diyos, O Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng banal na pagkatakot sa Diyos. Bigyan mo kami, O Diyos, ng banal na pagkatakot na magdudulot sa amin ng kapakumbabaan. Mamuhay araw-araw ng may katuwiran. Mamuhay araw-araw ng may kabanalan. Bagamat hindi kami perpekto, O Diyos, nais naming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Dahil, Panginoon, Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na matuwid. O Panginoon, nagpapasalamat din kami sa oras na ito dahil naunawaan namin, nalaman namin ang sino mang magpapakumbaba, ang sino mang lalapit sa iyo, O Diyos, ay may pag-asa. Sa oras pong ito, kung meron pa sa atin na hindi pa buong pusong lumapit sa Panginoon, or meron pa tayong mga hindi sinusuko sa Diyos, I hope na sa oras na ito, hilingin natin sa Diyos na bigyan niya tayo ng lakas, bigyan niya tayo ng kapakumbabaan upang maisuko natin ang mga dapat nating isuko. O Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos. Baguhin mo ang aming kaisipan, baguhin mo ang aming buhay, baguhin mo ang aming pananaw, O Diyos. Baguhin mo ang aming mga puso, baguhin mo ang aming mga buhay. O Panginoon, dalangin din namin, O Diyos, sa aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang lagi silang paalalahanan, lagi silang mabigyan ng babala patungkol sa kaparusahan na naghihintay sa mga tao hindi mananampalataya. Ganon din, O Diyos, bigyan mo kami ng pag-ibig sa aming mga kapitbahay. Bigyan mo kami ng pag-ibig sa aming mga kaibigan. Bigyan mo kami, O Diyos, ng pag-ibig sa mga tao sa paligid namin. Panginoon, buong puso namin ipangaral sa kanila ang mabuting balita, O Diyos. Lord, I pray, Panginoon, sa simbahang ito at sa mga tao sa paligid ng simbahang ito, kung ang mga taga-Ninive ay humingi ng tawad, nagpakumbaba, walang imposible sa iyo, O Diyos. Lord, I pray na ang mga tao sa paligid ng simbahang ito ay maligtas, maranasan nila ang iyong kagandahang loob, maranasan nila ang iyong pag-ibig, O Diyos. Kung may mga nakakapakinig man ng iyong salita, mga kapitbahay, O Diyos, Lord, buksan mo ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Dahil kung hindi sila mananampalataya, kung hindi kami mananampalataya, kami ay mapapahamak, Panginoon. Lord, hindi namin alam kung kailan ang aming kamatayan. Hindi namin alam kung kailan ang huling araw. Kami, O Diyos, ay nagtitiwala lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, bago mahuli ang lahat, Lord, we pray na kami ay bigyan mo ng pananampalataya, bigyan mo ng kapakumbabaan, nang kami ay sumunod at manampalataya at maniwala sa iyong salita. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Lord, we pray for the revival of this church. We pray, O God, na ang bawat mananampalataya sa lugar na ito ay magpatuloy sa kanilang paglilingkod. Huwag nawa nila, Panginoon, baliwalain ang bawat salitang naririnig nila. Dahil, O Diyos, kagaya ng mga Israelita, sila ay napahamak sa ilang dahil binaliwala nila ang pangako ng Diyos. Lord, huwag nawa naming baliwalain ang iyong pangako. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa isa pang uri ng pagsamba sa Panginoon. Ito po yung paghahandog natin na ating kapo, papanghandog. At darilan po sa harapan natin yung pong iba-ibang pwede pagkalooban
Yan pong bahay na yan para dito po sa ating church. Meron po dyan sa ushering, children, evangelism. Bahala na po kayo. Kahit po magkano, wala po namang ano yan. Doon nga, doon po sa mga bago, ito po isang ori ng pag